Ayan, ito na, mga kababayan. Ang pag-uusapan po natin dito ay patungkol po sa Davao City. No? Kasi laging pinagyabang ng mga Duterte, pinagyabang ng mga DDS, mga kababayan, na ang Davao City daw ay maganda, ang Davao City daw ay malinis, ang Davao City daw ay, tawag dito, wala ka daw masabi. Yan ang sabi nila. Oo, sa sobrang ganda daw ng Davao. Ewan ko ba. Ngunit mga kababayan, may nakapasok na naman na balita. Ang balita ngayon mga kababayan ay masasaktan po dito ang mga DDS. Ano nga ba ang nakapasok na balita dito sa Davao? Ito po mga kababayan. Huwag po kayong magalit. Ito po. Wait. Ito na mga kababayan. Nakapasok po sa Davao mga kababayan na sa mga nangyayari po mga ilang araw na habang na tayo'y nasa Hong Kong, sabi ko nga sa inyo, grabe po ang baha sa Davao. Yes po, Ma'am Lily Tonini. Grabe po ang baha sa Davao, mga kababayan. Kung tutuusin po, sa totoo lang, 51 billion po ang budget dyan sa Davao. 51 billion ang budget dyan. Yan po ay pinatunayan ng isang USEC or Undersecretary ng DPWH na si Cabral na tinanggap mismo ni Pulong. Year 2020 hanggang 2022, katapusan ng 2022, magti-2023. Tumanggap siya sa pamamagitan ng infrastructure project na nagkakahalaga ng 51 billion sa pamamagitan ng presidente pang kanyang ama. So ito po mga kababayan ang dinanas po ng Davao City. Ewan ko ba kung bakit may mga DDS pa dyan na hanggang ngayon magpakatanga pa rin, no? Sa bagay, kapag DDS nga, mga kababayan, tanga talaga yan. O ito po, Ma'am Lily Tonini, dalawa pa ang namatay dahil sa baha. Hindi lang dalawa, Ma'am Lily Tonini. According sa balita, according sa balita ng GMA Regional News. Ayan, GMA Regional News po yan. 4 po ang namatay. 4 din po ang missing after getting swept away by a raging river in Davao City. Kita ninyo? 4 ang namatay, 4 ang nawala, na hinahanap or missing. Kita ninyo? Ganyan po, mga kababayan. Pasensya po kayo mga kababayan, nawawala po tayo, Paki-comment po, Ayan, okay na po ba? Bumalik na po ba mga kababayan? Nakabalik na ba? Paki-comment nga po kung tayo'y okay. Ayan, okay na po ba? Ayan, okay na. Pasensya na po kayo mga kababayan. Na ano lang kasi nasabay-sabay bukas Ayan, salamat po. So, yun nga mga kababayan, Hindi lang 2, hindi lang 1, pero 4 po ang namatay. 4 po ang nawawala. Ngayon mga kababayan, paano kung magkakaroon nga ng bagyo sa Pilipinas? Sunod-sunod, kada buwan isang bagyo. So kada buwan isang bagyo, 4 ang mamamatay. So 4 times 12. Napakarami po nun. Buhay ang nawawala. Bakit? Bakit nagkakaroon ng patay at nawawalang buhay sa Davao kung ang isinisigaw ng mga namumuno dyan ng mga mayayabang ng akala mo'y mga magagaling? Putragis na yan. Magaling sa pagnakaw. Nawala daw ghost project. Walang guni-guni. Di ba? Walang ghost project. Walang guni-guni. Walang magnanakaw. Kemirot. 4 na po ang namamatay. 4 ang namamatay. 4 ang nawawala. Paano kung sa isang buwan mga kababayan, 5 bagyo ang papasok? Kahit sabihin natin 3 lang. So 12 na ang mamamatay, 12 ang mawawala. Paano kung sa isang taon sunod-sunod 10 bagyo? Hindi natin yan makaligtaan mga kababayan kasi nangyari na yan. Diba? Vince Del Santo, Miguel of shout out. Paano yan? Diba? Nawawala ba sound ko? Meron na. Wait lang mga kababayan. Meron naman po siguro. Kawawa.
Talaga, mga kababayan. Ah? Diba? Oh, may kami-kalab shoutout po. Plan your trip effortlessly with the Trip.com app. Book flights, hotels, and attraction tickets all in one place. Ayan. So, mga kababayan, ay posible nga ba na may pondo? Pero mga kababayan, posible nga ba na yung pondo dyan ay ninakaw? Kasi bakit? Biruin mo ba naman 51 billion ang pondo? Tapos ang nangyari, may namamatay pa rin. Take note, mga kababayan, ang Metro Manila nga na napakadaming tao. Hindi naman umabot ng 51 billion. Ang gastos, binaha man. Pero wala naman pong inulat na namatay. Meron mang inuulat na mamatay yung nasusunugan. Kasi iskinita, dikit-dikit yan. Pero yung Davao, kaluwag-luwag ng lugar ng Davao, hindi naman lahat ng kanto dyan may building. Hindi naman lahat ng iskinita dyan, barangay. Ilan lang naman barangay dyan sa Davao, hindi nga abot 30. Sabihin natin, 30 ka barangay. Sabihin natin, ilan ba ang barangay sa Davao City? Sabihin natin, 50. Kaysa naman sa Manila, ilan ang barangay sa Manila? Take note, 2,000 plus. Sabi nung DDS vlogger, wala daw kurap sa kanila. Manahimik nga siya, walang kurap sa kanila. Kaya pala, i-impeach si Sara. Diyos ko po, nako, mga kababayan, walang kurap. Diba? Nako. Diyos ko. Kaya yun lang, yung aking reaksyon mga kababayan, patungkol dyan. Uminom ka na maligamgam. Actually, mga kababayan, nainom na po ako. Iba lang talaga ang climate, sa Hong Kong. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, yun lang ang aking masabi. Mismo inamin na yan, mga kababayan, na yung pondo dyan natanggap. Ang problema, paano nga ginamit? Saan ginamit at saan dinala? Ma'am Imalin Castellano, may galab shoutout po. Ma'am Ims Kiti-Kiti, hello po. Kaya para sa akin, mga kababayan, ang aking masasabi ay wala na. Pero antayin lang natin, antayin lang natin, mga kababayan, ang darating na panahon, makakalkal yan. Makakalkal yan, mga kababayan. Mark my word. Kapag si Pangulong Bongbong Marcos nagsabi, kapag si Pangulong Bongbong Marcos na ang magsalita, tutuparin niya yan. May paninindigan, may isang salita. Diba? Sinuportahan na lang ating presidente, ex-man o ngayon, lako na ngayon, kailangan suporta sa ngayon presidente, hindi yung dami pa, dada, imbis makatulong, nakakawalang gana, sabi ni Isidro Limbaco. Sino po ba yung siging dada? Di ba si Sara? Sino po ba yung puro paninisi? Di ba si Sara? Na instead tumulong na lang, puro panunuro. Samantalang siya'y tinanong kung saan ginamit, paano ginamit, iba ang sagot. Nakita nyo naman yung tinanong siya ng isang congresswoman. Madam Vice President, saan mo po ginamit ang 7 million sa... paano mo po pinunduhan ang 7 million doon sa iyong security guard? Ang sagot niya, ma'am, magpinsan po ba kayo ni Saldico? Kasi pareho kayong ko Di ba? Yan ang problema. Yan ang problema, mga kababayan. Wait lang mga kababayan. Wait lang. Ayan. Mega love shout out po. Ayan, okay na mga kababayan. Actually, tinanggal ko lang siya at nilipat ko lang po. Kasi naka-hotspot lang pala ako. Akala ko nasa Hong Kong pa ako. So, ito na, mga kababayan. Nakita nyo naman, mga kababayan, na mismong si Sara nga, di ba?
Sabi ni Sian Estrera, totoo po ba the big three anti-corrupt? Hindi po, iba po. Suportahan na lang natin ngayon yung kasalukuyan nating namumuno dahil alam niya yung ginagawa niya kasi marunong pa kayo. Actually po sir, si Sara po dapat ang sabihan niyo po niyan. Kasi ako, hindi naman po ako anti-Marcos. Ako po'y sumuporta sa kanya at ako po'y nanunood sa mga pangyayari. 'Di ba? So, si Sara po dapat ang tanungin mo diyan at sabihan po niyan sa mga ganyang gawain kasi ever since hindi naman po siya sumuporta. Kahit ikaw nga mismo hindi mo naranasan eh. Ikaw ba naramdaman mo po ba na sumuporta siya? Ikaw po ba naramdaman mo po ba na bilang vice president siya, 'di ba? Wala. So, hindi ko na po problema yan, sir. No? Like po tayo, mga kababayan. May galap shoutout, Ma'am Annabel Sospine, dyan sa Japan. Ma'am Lily Tonini, Ma'am Sally Rugay, may galap shoutout po. So, yun ang aking ma-react dyan. Pangulo natin ay igalang natin yan. Actually, sir, Isidore Limbaco, sabi ko nga, sa mga DDS, no? Kahit wag nyo nang respetuhin si Marcos bilang siya. Respetuhin mo na lang bilang Pangulo eh. Respetuhin mo siya sa pangalang Pangulo. Kahit babuyin mo siya sa pangalang Marcos. Kasi bakit? Katulad kay Sara, maraming kakamping na ayaw kay Sara maging Vice President. Pero anong ginawa nila? Tinanggap nila bilang Vice President kasi yan ay binoto ng mga sandamakmak na putang inang tanga na DDS. Diba? Ito nga, mabilis na explanation eh. Sa 1,000 botante, 600 ang bumoto kay Sara na alam naman nilang tanga yan. Binuto nila. So yung 400 na ayaw kay Sara, walang magawa. Sa sang-ayon na lang yun. Kasi bakit? Nandito kasi tayo sa sistemang butuhan, mga kababayan. Nandito tayo sa sistemang butuhan. Kaya useless ang 400 na ayaw kay Sara compare sa 600 na mga bobong bumoto sa kanya. Kaya kung ayaw nilang respetuhin si Marcos bilang presidente, okay lang, pero respetuhin nyo sa pangalang president. No? Katulad kay Sara, wag mo siyang respetuhin bilang si Sara yan eh. Pero respetuhin mo bilang vice president. Bakit? Kung hindi ba natin nirespeto yan, edi sana binato na natin yan. Di ba? Binugbog na natin yan. Bakit hindi natin binugbog? Hindi natin binato? Kasi vice president yan eh. Wala kang magagawa. Yeah. Di ba? Wala kang magagawa dyan kahit ayaw mo kay Sara, kahit ayaw mo kay Marcos kasi inukit na yan sa libro, pinirmahan na yan, nanumpa na yan. Okay lang sana kung ikudita yan. Di ba? So yun po yun. Alam mo sir, Isidore Limbaco, hindi po ako DDS na hindi makakaintindi. Yeah? DDS lang po ang bobo pero hindi bulag. Hindi mo ako kailangan ulit-ulitin yan, sir. Bakit? Sa tagal ko nang nagla-live dito, sabihin mo ko hindi nakaintindi. Ngayon ko nga lang nakita yung pangalan mo kung saan ka galing. Baka dati kang DDS, nagising ka lang ngayon. Yeah? So,